chapter 16, verse 1 to 6. Okay, nandyan na po kayo, Genesis 16, verse 1 to 6. Tayo po'y magsitayo at basahin natin ang salita ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, "Ako'y hinahadlangan ng Panginoon na magkaanak. Sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamagitan niya." At pinakinggan ni Abram ang sinabi ni Sarai. Kaya't pagkaraan ng 10 taong paninirahan ni Abram sa lupain ng Canaan, kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. Siya'y sumiping kay Hagar at naglihi. At nang makita ni Hagar na siya'y naglihi, tiningnan niya na may paghamak ang kanyang Panginoong babae. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Mapasa iyo nawa ang kasamaang ginawa sa akin. Ibinigay ko ang aking alila sa iyong kandungan, at nang kanyang makita na siya'y naglihi, ay hinamak ako sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo." Subalit sinabi ni Abram kay Sarai, "Ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin." Pinagmalupitan siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas. Ito po ang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy mo kaming turuan na ang iyong mga gawa ay hindi po amin. Naway matuto kami dito sa pagtitiwala lamang sa iyong ipinangako at sa iyong mga pagkilos at hindi sa aming sarili. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Okay po. Once again, good morning. So nakaraang linggo, kung matatandaan niyo po, nakita natin po ang biyaya ng Panginoon. Okay po. So again, nakaraang linggo, nakita natin ang biyaya ng Panginoon doon po sa ipinangaral sa atin sa Genesis 15, verse 7 to 21. Ano nangyari doon? Sa kahinaan ng pananampalataya ni Abram, di ba? Tinanong niya ang Diyos kung sigurado bang mangyayari yung kanyang ipinangako, no? Pero nakita natin ang biyaya ng Diyos doon dahil kinatagpo siya ng Diyos sa kanyang kahinaan. Ano nangyari doon? Pinakita ng Diyos kay Abram ang katiyakan ng pagsasakatuparan ng kanyang pangako sa pamagitan ng pakikipagtipan kay Abram, no? Sa pamaraan na alam ni Abram. At ano yon? Yung pagdaan, di ba? Pagdaan sa gitna ng pinaghati-hati na hayop. Ngunit, yung nakakamangha po doon, ang Diyos lang ang Okay. So, kung matatandaan nyo, ang Diyos lang yung dumaan doon. At anong pinapakita nun? Wala nang ibang natitirang mangyari,
kundi ang pagsasakatuparan nung pangako. Kasi nga, ang simbolo nung pagdaan doon sa gitna ng pinaghati-hati ay kung hindi tinupad nung dalawang partido yung ipinangako, ay mangyayari sa kanila yung nangyari sa hayop. Ibig sabihin, mamamatay sila. Pero again, dahil ang Diyos lang ang dumaan doon, at dahil ang Diyos ay hindi namamatay, pinapakita doon yung kasiguraduhan ng pagsasakatuparan nung tipan. Kaya po kung matatandaan ninyo, ang mensahe last Sunday ay tiyak ang kaligtasan dahil ang Diyos ang pinagmulan nito at ganap na katuparan. So ang pangyayari pong iyon na nabasa natin ay hindi lang nagpakita kay Abram ng katiyakan ng kaligtasan, kundi pati na rin po sa bawat isa sa atin. Alam nating dumating at nangyari na yung ipinangako ng Diyos doon sa Genesis 15. Di ba? At yon ay ang binhi na magmumula kay Abram na siyang Kristo. Ibig sabihin, yung tagapagligtas. At yun po ay ang Panginoong Jesus. Kaya, pagpapala po na patuloy natin nakikita at naunawaan ang pagliligtas ng Diyos. Kaya whenever you talk to someone, Genesis 1 to Genesis 15, mapapakita nyo po ang Ebanghelyo. No? So, ngayon naman, dadako tayo sa tagpo kung saan ipapakita sa atin na kung ang kaligtasan po ay sigurado, wala na pong ibang pamamaraan. Diba? Kung tiyak yung kaligtasan, ibig sabihin nun, wala nang ibang paraan. Wala nang ibang pamamaraan upang makamtan yung kaligtasan. At kung ito ay nagmula sa Diyos, hindi na dapat tayo gumawa ng sarili nating kaparaanan. Narinig niyo po yun? So atin yan titingnan dito sa tagpo ngayon sa Genesis 16, verse 1 hanggang verse 6. Ngayon tingnan natin ang verse 1. Ano nangyari dyan? Si Sarai, na asawa ni Abram, ay hindi nagkakaanak sa kanya. At siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar or Hagar. Now, dito po ay unang pinakilala si Hagar bilang isang alilang babae ni Sarai na sabi dito ay taga-Ehipto. This is the very first time na mababasa natin ang pangalan ni Hagar. Kung matatandaan nyo po, sa chapter 12 ng Genesis verse 16, pwede nyo tingnan if you want, no? Pero doon sa Genesis chapter 12 verse 16, yung nangyari doon is nagpanggap si Abram bilang kapatid ni Sarai. Pinagpanggap ni Abraham si Sarai na kapatid niya. Di ba? Kaya, kinuha si Sarai ng Faraon at aasawahin si Sarai. At dahil doon, dyan sa chapter 12 verse 16, binigyan si Abraham ng mga alila ng Faraon. Di ba maraming binigay dyan? At isa doon ay alila, ang isa doon ay mga alilang babae. Dito, maaring nagmula si Hagar. Okay? So, that's the possible thing na yung ibinigay na mga alila, isa doon ay si Hagar. Ngayon, pansinin niyo po ang binanggit dito na hindi nagkakaanak si Sarai. Ba, yun yung sinabi ni Sarai. Kung kaya, sa verse 2, sinabi ni Sarai kay Abram, sumiping ka sa aking alilang babae. And that is si Hagar. No? Marahil ay magkakaanak ako sa pamagitan niya. Ngayon, bakit ito ang sinabi ni Sarai? Kasi po, sa ancient East, kaugalian nila na kung ang asawang babae ay hindi magkaanak, maaari nilang gamitin ang kanilang mga alilang babae. Ganon po sa kanila. No? At iyon ang ginawa dito ni Sarai. At ano ang kanyang dahilan? Sabi niya dito sa verse 2, ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak. Pakinggan niyo po yung salita ni Sarai. Ako'y hinadlangan ng Panginoon na magkaanak. Maaari nating masabi na parang sinisisi ni Sarai ang Diyos. At siya ang gumawa ng paraan para siya ay magkaanak. Di ba? At ito po ang pinapakita dito. Si Sarai ang gumawa ng sarili niyang paraan. Nagduda si Sarai sa Diyos
at hindi hinintay ang pagkilos nito. Ngunit, ang mas nakakalungkot po, yung naging tugon ni Abram. Ano naging tugon ni Abram? Sabi diyan sa verse 2, pinakinggan niya ang sinabi ni Sarai. Ano pong naging tugon ni Abram? Pinakinggan niya ang sinabi ni Sarai. At alam niyo po ba, yung pagkakasulat nito ay katulad sa kung paano pinakita ang pagkakamali ni Adan nang siya ay nakinig kay Eva sa Genesis chapter 3. Very same na pagkasulat. Ngayon, hindi po tinuturo nito na ang mga asawang lalaki ay hindi dapat makinig sa opinion or suggestion ng kanilang asawang babae. Hindi po iyon ang tinuturo nito. Okay? Baka kasi may isip nyo, ay, dapat pala hindi makinig ang asawang lalaki sa asawang babae. Hindi po. Hindi yun ang tinuturo nito. Sa halip, pinapakita dito yung pagkakasala kapag ang tao ay nagsimulang makinig sa sinasabi ng tao kesa sinasabi ng Diyos. Yun yung pagkakamali dito. Kung matatandaan nyo po, Genesis chapter 15, katatapos at katatapos lang na ipinakita ng Diyos kay Abram ang katiyakan na gagawin niya ang kanyang pagpo. Di ba yun yung nangyari sa Genesis 15? Alam niyo po, the same time frame po ito na nangyari. Katatapos lang, no? Pinakita ng Diyos kay Abram yung kasiguraduhan at katiyakan na gagawin niya ang kanyang pangako. Ngunit, dito, Genesis chapter 16, tila nakalimutan o sinawalang bahala ni Abram yung mga iyon. Parang nakalimutan niya yung ginawa ng Diyos. Sa halip, nasabihan niya si Sarai na maghintay dahil tiyak na gagawin iyon ng Diyos. Anong ginawa ni Abram? Siya ay nakinig sa sinabi ni Sarai. So, dahil doon, in verse 3 and in verse 4, ano nangyari? Ginawang asawa ni Abram si Hagar. At ito ay naglihi o nagbuntis. Nabuntis si Hagar. Ngayon, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ang ginawa na ito ni Abram ay kasalanan din po. Yung pakikipagtalik niya at paggawa kay Hagar bilang asawa niya ay kasalanan din po. Bagaman, yung kaugalian na ito ay normal sa panahon nila. Normal po sa kanila yan. Pag walang asawa yung babae, yung alipin niya, pwedeng asawahin ng kanyang asawang lalaki. Bagaman normal sa society nila yan, mali po ito. Okay? Kahit na nakita natin, pati kay David, puntahan natin si David, no? Di ba si David, marami siyang asawa. Marami siyang concubines na tinatawag. Pero mali po yun. Mali po yun. Kaya wag tayong sasabay sa kung anong normal sa society. Sasabay tayo sa salita ng Diyos. Pero bagaman nagkamali si Abram at si David, biyaya lang po ng Diyos na kahit nagawa nila yon, sila ay ligtas. Yun po ang pinapakita din doon. No? Ngayon, balik tayo dito sa verse 4. Sa verse 4, binigyang diin na nang naglihi si Hagar, anong ginawa ni Hagar? Tiningnan niya na may paghamak si Sarai. No? Bilang alila, ito naman, focus naman tayo kay Sarai, ay kay Hagar. Bilang alila, hindi rin po ito tama. Mali rin po yung ginawa ni Hagar. Dahil malinaw na tinuturo ng Biblia na ang mga alila o yung mga alipin ay dapat magsilbi sa kanilang mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig. Yun pong tinuturo ni Pablo. Di ba? Yun ang turo ng Biblia. Ngayon, tingnan natin ano ang naramdaman ni Sarai dahil doon sa naging reaksyon ni Hagar. Sinabi sa verse 5, base sa kanyang sinabi kay Abram, ito ay nagdulot ng pighati sa kanya. Di ba? Saktan si Sarai dahil doon. At alam nyo anong nakakalungkot? Sa halip po na makita ni Sarai na yung reaksyon ni Hagar o yung pighati na kanyang nararamdaman dahil kay Hagar ay bunga ng kanyang pagkakamali, sa halip na yun na makita niya, anong ginawa niya? Sinisi niya pa si Abram.
Di ba, kagagawan niya lang naman yun eh. Kaya siya hinamak ni Hagar. Siya yung nagbigay kay Abraham, ay binigay niya si Hagar kay Abraham, pero nung nagkaanak nabuntis si Hagar, at hinamak siya ni Hagar, saktan siya, at sa halip na sisihin yung kanyang sarili, sinisi niya po si Abraham. Familiar ba? Turuan ba? Turuan. Familiar po ba? Oh, pag nagkamali ka, si ano kasi? Yung ganon. Actually, yun din ang nangyari sa Genesis chapter 3. Di ba? Si Adan ang tinuro si Eva. Si Eva ang tinuro yung ahas. O, ganun din po nangyari dito. Di ba? Sisihan. Ganun po ang kasalanan, no? Hindi niya inako na ito ay bunga ng kanyang maling desisyon. At dagdag pa dyan, nakakalungkot din po na makita ang naging tugon ni Abram. Again, tingnan nyo kung ano yung naging tugon ni Abram. Verse 6. Verse 6, anong sinabi ni Abram kay Sarah? Ang iyong alila ay nasa iyong kapangyarihan, gawin mo sa kanya ang mabuti sa iyong paningin. Parang sinabi niya, gawin mo kung anong gusto mong gawin kay Hagar. Sa halip po na protektahan ni Abram si Hagar, hinayaan niyang gawin ang gustong gawin ni Sarai kay Hagar. At iyon nga, anong ginawa ni Sarai? Ano yung gusto niyang gawin? Sinabi din dyan, pinagmalupitan ni Sarai si Hagar, at kung kaya, si Hagar ay tumakas. Now, alam niyo po anong pinapakita nito? Malinaw po na yung mga naging tugon ni Sarai at ni Abram ay nagbibigay po ng pruweba na ang kanilang ginawa ay hindi po naayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Nakita din natin na ang kanilang ginawa na para kay Sarai at Abraham ay solusyon sana para sa hindi pa nila pagkakaroon ng anak, ay sa katunayan nagdulot pa ng iba pang problema at nagdulot pa ng ibang pagkakasala. And lagi ko rin itong sinasabi sa inyo, malalaman nyo na kasalanan niyang ginagawa nyo kapag yan ay nagdulot pa ng mas maraming pagkakasala. The decision that you made, di ba? Kala mo, marami kang rason. Hindi, okay lang to. Tingnan mo, sa reaksyon, kung yan ay nagdudulot pa sa iyo ng mas maraming pagkakasala at pighati or problema, well, you can be sure na hindi tama ang ginagawa mo. Hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Sa unang tingin po, yung principle na matututunan natin dito sa tagpong ito ay ang hindi pakikinig sa salita ng Diyos ay magdudulot ng kapahamakan. That's the first principle, no? At totoo yun. Kaya ito ay magandang paalala sa bawat isa na nandito ngayon. Na kapag tinitingnan natin yung practical na pwede nating gawin sa sitwasyong kinakaharap natin kaysa sa manatili sa pagsunod at paniniwala sa sinabi ng Diyos, ito po ay magdudulot ng mas marami pang problema sa halip na solusyon. May mare-recognize po ba kayo sa buhay nyo ngayon na praktikalan ang ginawa? No? Sa halip na manatili sa kung ano ang tama. Maaari natin itong mailapat, no, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Magbibigay lamang ako ng general example at kung natamaan kayo, nawa ay magbago kayo. No? Mangungopya o mandaraya ka na lang para makapasa sa exam. Practical, kopya na lang ako para makapasa. Practical yon. Tama? Pero that is cheating. That is mali. So, anong pipili mo? Practical at that time or salita ng Diyos? Magsisinungaling para ma-promote sa trabaho. Hindi naman ito malalaman ng churchmate ko eh. Diba? Ito, mamanipulahin ang impormasyon para makuha ang ayuda or makapasok sa trabaho. Diba? Practical, pero mali. Magkokompromiso para mapanatili yung relasyon mo sa pamilya mo, mga kaibigan mo. Compromise ba?
para lang ma-maintain yung relationship. Practical, pero mali. Minsan, nahuhulog tayo na gawin na lang kung ano yung practical na pwedeng gawin sa mga sitwasyong iyon kahit na ito ay mali. Pero tandaan po natin, hindi natin, sa paggawa natin nun, hindi natin sinosolusyonan ang problema. Sa halip, mas nilalagay pa natin ang ating mga sarili sa mas marami pang problema. At higit sa lahat, nilalagay natin ang ating sarili sa kasalanan. Kaya tandaan natin na sa lahat ng pagkakataon, ang salita ng Diyos, kung ano po ang kanyang sinabi sa kanyang salita, ang dapat nating pakinggan at sundin. Ngunit, sabi ko nga kanina, sa unang tingin, yun yung principle na pwede nating malaman at matutunan sa tagpong ito. Ngunit, mga kapatid, higit pa po rito, gusto ko pong mas bigyan ng diin na ang tagpong ito ay nagpapakita na hindi kaya gawin ng tao ang bagay na ang Diyos lang ang makakagawa. Yun ang gusto kong mas bigyan ng diin ngayon. Ang bagay na hindi kaya gawin ng tao, hindi kaya gawin ng tao ang bagay na ang Diyos lang ang makakagawa. At kung isipin natin na ang issue dito po sa tagpong ito ay patungkol lang sa pagkakaroon ng anak ni Sarai, kung yun po ang issue na ating titingnan dito, tama po yun, pero kulang po yun. Tandaan niyo po, yung pangakong binhi ay higit pa po kay Isaac. Lagi niyo tandaan yan. Kapag binabasa niyo to, it is more than Isaac. At ito ay higit pa sa bayan ng Israel na magmumula kay Abraham. It is more than ang pangakong anak o binhi ay ang Kristo. Yun ang pinapangako, yung tagapagligtas. Di ba, natutunan natin na ang pinanampalatayanan ni Abraham sa chapter 15 ay hindi lang po pagkakaroon niya ng anak, di ba? Hindi lang yun basta-basta pangako ng Diyos. But ang pinanampalatayanan ni Abraham ay yung Kristo, yung tagapagligtas na siyang binhing magmumula sa kanya. So, therefore, sa makatuwid, ang paggawa po ng alternatibong pamamaraan nila Sarai at ni Abraham upang magkaanak, at iyon ay sa pamagitan ng kanilang sariling kakayanan at gawa, ay bunga ng pagdududa nila sa Diyos. Yung action na ginawa nila dito is pagpapakita na sila ay nagda-doubt sa Diyos, na sumasalamin sa pagkamit ng ipinangakong kaligtasan sa pamagitan ng kakayanan at gawa ng tao. Yun yung sinasalamin nito. Yung mga taong gumagawa ng sarili nilang paraan para sila ay maligtas. Now listen, historically speaking, ang tagpong ito ay primarily tungkol sa kabiguan ng tao na magtiwala sa Diyos at maghintay sa Diyos. Okay? Pasensya na po. Okay. Hello, Mike. Okay. Again, historically, hello, Mike. Okay. Ito ay tungkol sa kabiguan ng tao na magtiwala sa Diyos at kabiguan ng tao na maghintay sa Diyos. Kung babasahin niyo po to, hindi po ito direktang patungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng gawa. Okay? Ngunit, theologically speaking, tulad po ng ipinakita ni Pablo sa Galatians na titingnan din natin mamaya, yung tagpong ito ay nagiging larawan ng pagtatangkang makamit ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng sariling pagsisikap ng tao, nakahawig ng pagkakamali, ng paghahanap ng kaligtasan sa pamagitan ng gawa ng tao. So yun yung ginamit ito ni Pablo as an illustration para sa mga taga-Galasya, no? Na iniisip nila na sila'y maliligtas sa pamagitan ng gawa. But, pinakita ni Pablo na ang kaligtasan na hindi po gawa
ng tao. Ipinapakita ng Genesis chapter 16 ang pagsisikap ng tao na makuha ang pangako ng Diyos nang hiwalay sa pananampalataya, na ginamit ni Pablo sa kalaunan bilang larawan ng pagkukumpara sa gawa at sa biyaya bilang pamamaraan ng kaligtasan. Sa makatuwid po, ito po ang pinapakita sa atin at mensahe sa umagang ito. Ang kaligtasan ay kailanman hindi makakamtan sa pamagitan ng gawa ng tao. Very plain and simple and true. Ang kaligtasan ay kailanman hindi makakamtan sa pamagitan ng gawa ng tao. Gaya nga po ng sinabi ko po kanina, ang tagpong ito ay nagpapakita na hindi kaya gawin ng tao ang bagay na ang Diyos lang ang makakagawa. At yes, ang kaligtasan ay bagay na hindi kaya gawin o hindi kaya makamtan ng tao. At ito ay dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Ang kaligtasan ay kailanman hindi kayang gawin ng tao. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa nito. Sa makatuwid po, ang Diyos lang ang tanging makapagliligtas ng tao. Kung ating tatangkain na iligtas ang ating mga sarili, gaya ng pagtangka nila Sarai at Abraham na isakatuparan ng pangako ng Diyos na siya lang ang makakagawa, ito po ay magdudulot lang sa atin ng pighati. Tatandaan niyo po, anong naramdaman ni Sarai? Di ba? Pagkatapos nun, na pagkatapos ng solusyon na kanyang naisip at ginawa, ay iyon din mismo ang nagbigay sa kanya ng bigat ng loob. Di ba? Yung solution na kanyang ginawa is the very thing na nagbigay sa kanya ng paghihirap. Hinamak siya ni Hagar nang ito'y mabuntis. Ganon din po ang ating mararamdaman kung tayo ang gagawa ng solusyon para po sa ating mga kasalanan. Makikita natin ang ating mga sarili na pagod, bigo, dismayado, at hirap na hirap. Bakit? Kasi hinding-hindi natin maaabot ang kabayaran na hinihingi para tayo ay mapawalang sala. Yun yung makikita natin, no? Kapag tinatry natin na iligtas ang ating sarili, ito lang makikita nyo, hindi ko kaya maabot yung kabayaran na hinihingi ng Diyos. Dagdag pa dyan, patuloy lang ito magdudulot sa atin ng pagdududa. Why? Dahil makikita natin ang ating mga sarili na paulit-ulit na nahuhulog sa kasalanan. At hindi naaabot ang kabanalang hinihingi upang makatayo tayo sa harapan ng presensya ng banal na Diyos. So hindi po ito makapagbibigay ng kapahingahan sa atin whenever we try na iligtas ang ating sarili. Sa katunayan, tayo ay para lang isang alipin. Kapag po tinatry mong iligtas ang sarili mo, sa sarili mong pamamaraan, para ka lang isang alipin na kailanman hindi magkakaroon ng kalayaan. That's the picture of you. Dahil ang pag-asa sa ating mga gawa, alam nyo na anong ibig sabihin nun? Once you trust, or Tagalogin natin, kapag nagtitiwala ka na ikaw ay maliligtas sa pamagitan ng iyong gawa, alam nyo po anong kahulugan nun? Nangangahulugan na yun na gagawin mo at susundin mo ang buong kautusan ng Diyos. Once you start putting your salvation sa pamagitan ng iyong gawa, ibig sabihin nun, you must to obey perfectly, perpetually, yung kautusan ng Diyos. Kung gusto mong maligtas sa pamagitan ng sarili mong gawa, then, so be it. Sundin mo ang buong kautusan ng Diyos. Walang palya, walang mintis, mula nung ipinanganak ka hanggang mamatay ka. Ganun ang dapat mong gawin. Kung ililigtas mo ang sarili mo sa sarili mong gawa. Kaya nga, sabi ko kanina, para lang tayong alipin. Kung ililigtas natin ang ating sarili sa ating gawa. Kaya 'di ba? Ginamit ni Pablo yung tagpong ito sa pagbibigay ng illustration. Kung matatandaan ninyo in Galatians 4 verses 21 to 31, malinaw na hinalintulad ni Pablo kay Ishmael. Sino si Ishmael? Sabi niya doon sa Galatians 4, anak ng ayon sa laman.
Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Ishmael ay naging anak dahil sa pagtatangkang may sakatuparan ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng sariling gawa ng tao. Yun ang larawan ni Ishmael na ginamit ni Pablo in Galatians. At sinong kinakausap ni Pablo doon? Yung mga Hudyo na nagsasabing kailangan idagdag sa pananampalataya kay Jesus yung sundin ang kautusan. So sinasabi ni Pablo, kayo ay parang mga anak, kayo ay parang si Ishmael. Anak ayon sa laman. Ibig sabihin, naging anak dahil tinry nilang gawin yung pangako ng Diyos sa pamagitan ng sarili nila. So ganun ang mga taong inililigtas ang kanilang sarili sa pamagitan ng gawa. Para kayong si Ishmael. Naging anak ka lang dahil ayon sa laman. Sa makatuwid po, nilalarawan sila ni Pablo na mga nagtatangkang makamtan ng kaligtasan sa pamagitan ng sarili nilang gawa. Sa kabilang banda naman, hinalintulad ni Pablo kay Isaac. At anong tawag kay Isaac? Anak ng pangako. Hinalintulad ni Pablo kay Isaac na anak ng pangako, na ang ibig sabihin ay naging anak dahil sa biyaya at gawa ng Diyos. Pag sinabi kang anak ng pangako, ibig sabihin naging anak ka dahil sa biyaya at gawa ng Diyos. Ang mga mananampalataya na umaasa lamang sa biyaya at gawa ng Panginoong Hesus. Ganon niya inilarawan yung mga nananampalataya kay Jesus para sa kanilang kaligtasan. Para kayong si Isaac na anak ng pangako. Ibig sabihin, naging anak kayo dahil sa gawa ng Diyos. Di ba si Isaac? Di ba barren si Sarai? Ano yun sa Tagalog? Baog. Pero dahil sa biyaya at gawa ng Diyos, nagkaanak sila. At yun ay si Isaac. And those na umaasa lamang kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay parang si Isaac. Naging anak kayo ng Diyos dahil sa biyaya at gawa ng Diyos. Kaya sa parehong sulat, tinawag ni Pablo ang mga mananampalataya na mga anak ng pangako at mga anak ng babaeng malaya. You are free. Pero, ibig sabihin nun, sila po ay mga naging anak ng Diyos dahil sa pangakong ang Diyos ang nagsakatuparan. At dahil doon, sa kalayaang ang Diyos ang nagbigay. Kaya po, makikita natin at binibigyang diin talaga ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay kailanman hindi makakamtan sa pamagitan ng gawa ng tao. Tanging ang Diyos ang makakagawa nito. Kaya ang tanging inuutos sa bawat isa sa atin ay ang magpahinga. Ganda, no? Magpahinga. Magtiwala. Manampalataya lamang sa natapos ng ginawa ng Panginoong Jesus. Ikaw po ay mapapawalang sala, ikaw ay aariing ganap, at ikaw ay ibibilang na matuwid sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesus. At ito ay matatanggap mo sa pamagitan ng pananampalataya lamang, hindi sa gawa. Hindi sa sarili mong plano. Hindi sa sarili mong solusyon. O sa kung ano paman. Tanging kay Kristo lamang sa pamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, sa pagtatapos, nakita natin ang pagtatangka nila Sarai at Abraham na magkaroon ng anak sa pamagitan ni Hagar. Bagaman, katatapos lang na ipinakita ng Diyos na tapat niyang gagawin ng pangako, nakinig si Abraham sa sinabi ni Sarai at hindi sa sinabi po ng Diyos. Pero ang solusyon nila ay hindi nagdulot ng pagsasakatuparan ng pangako ng Diyos. Sa halip, ito ay nagbunga ng pighati at iba pang problema at pagkakasala. Kaya nakita natin sa tagpong ito, malinaw na hindi kaya gawin ng tao ang bagay na ang Diyos lang ang makakagawa. At alam natin na ang pangakong iyon ay hindi lang patungkol sa anak na si Isaac, kundi iyon ay patungkol sa binhi na siyang ipinangakong
ligtas. Kung kaya ating napagtanto at siya ring mensahe sa atin sa umagang ito, ng kaligtasan ay kailanman hindi makakamtan sa pamamagitan ng gawa ng tao. So I hope and pray na nag-alak kayo sa salita ng Panginoon. I hope and pray na bagaman paulit-ulit nyo na itong nalalaman at napapakinggan, nawa ito'y magbigay sa inyo ng kalakasan at magbigay ng pag-uudyok sa inyo na sundin niyo po ang Diyos. And I like to share yung shinare doon sa group chat. Kahapon ba yun or 2 days ago? Sabi doon, time is a gift. You know why? Because time is a creation. So make use of your time na naluluwalhati po ang Diyos. Nawa, you will resolve yourself to live your life, yung time na ibinigay sa iyo ng Diyos dito sa mundo, to glorify Him. To live for Him. Kaya mahirap. Kasi marami tayong sariling gusto and kinakaharap sa ating buhay. Pero I hope and pray na meron sa inyong puso na nagnanais na mamuhay ng kalugod-lugod at nagbibigay luwalhati sa Diyos. I hope and pray na sa bawat araw na lumilipas sa inyo, nawa hindi ito lumipas na hindi nyo naaalala ang Diyos. Na hindi nyo iniisip, Lord, yung kalooban mo ay dapat kong gawin. Hindi mo man nagawa. Pero I hope and pray that you have that kind of mind na. That you have a purpose in your life. No? Nawa. May ganoon sa inyo. Nawa. Kaya po ang tanong, tinatangka mo pa rin bang gawin sa pamamagitan ng iyong sariling gawa at pamamaraan ang pagkamit ng kaligtasan? Tinitingnan mo pa rin ba ang iyong nagagawa? At pati yung hindi nagagawa bilang basehan ng iyong kaligtasan? O umaasa ka na ng lubos sa ipinangakong tagapagligtas na ang Diyos ang nagbigay, na ang Diyos ang tumupad, na ang Diyos ang gumawa ng ganap na kaganapan? Tinitingnan mo ba si Jesus, ang kanyang natapos ng ginawa bilang tanging pag-asa ng iyong kaligtasan? Manampalataya po kayo sa Panginoong Hesus at doon lang kayo magkakaroon ng tunay na kalayaan, tunay na kapahingahan, at tunay na kaligtasan. Ito po ang maluwalhating biyaya ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, Lord, how we thank you for your grace. Salamat, Panginoon, sa pagpapakita muli sa amin that our salvation ay tanging gawa mo lamang. And that by your grace, kami po ay mga naging anak mo. Unang-una, kami ay iyong binuhay muli. Isang bagay na hindi rin namin kayang gawin. And you have given us faith. Isang bagay na wala kami. And so ngayon, kami po ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. At kami po ay naligtas. Lord, I pray na ito po ay magbigay ng kalakasan at katiyakan sa amin na kami po ay ligtas sa pamagitan lamang ng iyong gawa kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Nawa ito ay magudyok sa amin ng mas lumalagong kabanalan at pagsunod sa iyo bilang aming pasasalamat habang inihintay ang iyong pagbabalik. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo at awitin ang isang himno. Pakikuha po yung